Bagong anggulo, bagong ebidensya. Yan ang kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla patungkol sa missing sa Bungeros case. Ito na raw ang maaaring magpatunay sa koneksyon ng kaso sa madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula sa DOJ. Joash, so ano ba itong bagong ebidensyang tinutukoy ni Ginoong Remulla? Tatlong bangkay yung hinahanap daw ngayon o ini-exhume ng Philippine National Police sa may Batangas ngayong araw. Yan yung kinumpirma ni Secretary of Justice Boying Remulla sa media kaninang tanghali. Ayon kay Remulla, ang tatlong bangkay na ito ay mga katawan na possibly tagged as drug war victims. Nilibang daw ng mga pulis noong 2020 dahil wala raw nag-claim sa mga katawan na ito. Dagdag ni SOJ, yung mga personalidad na dawit umano sa pagpatay sa tatlong bangkay na ito, posibleng kasama doon sa grupo na sangkot ngayon sa missing sa Bungeros case. Kabilang na yung currently under investigation ng mga police officer. Ayon kay Secretary Remulla, hindi pa sila nakakapag-establish ng solid links ng drug war at missing sa Bungeros. Pero medyo marami na raw kasi na intersection, particularly doon sa grupong responsable sa tinatawag niyang enforced disappearances. There were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Pulinaria. We are exhuming them now as we speak because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan, ma-solve yan eh. Samantala, no sacred cows. Yan naman ang pangako ni DILG Secretary at NAPOLCOM Chairperson John Vic Remulla sa isinasagawang investigasyon sa missing sa Bungeros. Ito'y matapos pangalanan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang ilang high-profile politicians at police officials bilang parte ng umano'y Alpha Group. Kung kahit mayor, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case builder. Sa Kamara naman, plano ni Akbaeng Party List Representative Chel Jokno na magkaroon ng isang independent forensics laboratory na susuri sa mga na-recover na buto sa Taal Lake. Corina, kanina kausap din ni SOJ Remulla yung ilang mga representative mula sa Japanese Embassy. Pinag-uusapan na raw kung ano yung mga possible na assistance na maibibigay ng Japan dito sa Pilipinas para sa isinasagawang search and retrieval operations doon sa may Taal Lake. Corina. So Joash, parang kung sa ordinaryong tao, parang medyo nakakainip itong pagdetermina nila kung ano ba yung mga buto na yan na kanilang nakita sa may Taal. Sa ngayon, ang sinasabi lamang ninyo ay parang balakang, parang buto mula sa balakang. Ito pa lang ba talaga ang lumalabas na impormasyon o iniinot-inot talaga ito ng mga kinauukulan na mailabas sa publiko? Well, Corina, ang confirm pa lang talaga itong hip bone nga raw na mukhang hip bone ng tao na nakita doon sa 6 out of 91 human bones or bones rather na recovered doon sa may Taal Lake. Pero sa ngayon kasi mahaba-haba raw na proseso yung talagang pag-verify nung mga buto na na-recover doon sa may Taal Lake. Approximately yung pag-verify dito, pag-certificate ay aabutin daw ng at least 1 linggo. Pag-certify pa lang yan kung yung mga na-recover ay talagang mga human remains at hindi sa mga hayop. So sabi nga ni SOJ Remulla, ito daw talaga ay long run. So hindi lang yung pag-certify or pag-determine kung ano ba talaga yung mga buto na ito o yung mga na-recover na mga suspicious objects doon sa Taal Lake, kundi pati yung pag-recover, pag-retrieve nung iba pang mga umano'y labi ng missing sa Bungeros sa Taal Lake at sa iba pang parte sa paligid ng Taal Lake na tinitingnan pa ngayon ng Department of Justice at ng Philippine National Police. Corina. Okay, so iba pa yung hintay natin kung doon sa DNA matching sa mga nawawalang sa Bungero. Mahaba-haba ito. Mukhang kailangan talaga natin ng tulong mula sa bansang Japan. At kami patuloy na maghihintay. Maraming salamat, Joash Malimban, nag-uulat live mula sa DOJ.